Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 10:11. Mata ng Nirvana. Eye of Disintegration. Nasusunog na mata. Si Yezuan at ang kanyang doppelganger ay nag-overdraft ng kanilang sigla at naglunsad ng mga pag-atake sa Kanglang City Governor. Tapos na. Namumula ang mukha ng gobernador ng lungsod ng Kanglang. Sa ganitong mga kalagayan, maaari lamang niyang harapin ang mga pag-atake mula sa isang direksyon. Tapos na. Bang! 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 Ang daan-daang mga multo ay pinasabog pa rin. Gayunpaman, ang gobernador ng lungsod ng Kanglang ay walang kakayahan na makayanan ang mga sumusunod na pag-atake. Swish! Sa ilang malulutong na tunog, ang gobernador ng lungsod ng Kanglang ay hiniwa sa ilang piraso ng mga pag-atake ni Yezuan. Ang kanyang bangkay ay nahulog mula sa langit. Patay na siya sa wakas. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Samantalang ang iba naman ay natigilan saglit bago sila tumakas sa gulat. Pati ang gobernador ay patay na. Kung si Yezuan ay magsisimula ng massacre, sino ang pipigil sa kanya? Tumakbo. Agad na naghiwa-hiwalay ang mga tao. Si Yezuan ay walang oras na patayin ang mga taong ito. Gayunpaman, may isang tao na gusto niyang patayin, at iyon ay si Han Wei. Wei Zhenchen, go! Agad niyang inutusan si Wei Zhenchen habang siya ay lumipad patungo sa Kanglang City Governor's Universe Ring. Sa sandaling makuha niya ang Universe Ring, tumunog ang system notification. Ding! Nakalusot ang host. Ang kasalukuyang level ay 5th grade True Energy Disaster. Sa pagkakataong ito, sunod-sunod na siyang nakalusot mula 3rd grade True Energy Disaster hanggang 5th grade True Energy Disaster. Ang kanyang lakas ay nadagdagan ng hindi bababa sa 10 beses. Kung ito ang kasalukuyang siya, magagawa niyang labanan ang Kanglang City Governor nang hindi ginagamit ang kanyang trump card. Hindi, huwag mo akong patayin. Natakot si Han Wei. Gayunpaman, hindi magpapakita ng awa si Wei Zhenchen. Direkta niyang tinusok ang puso ni Han Wei bago bumalik para iulat ang pagtatapos ng misyon. Magaling! Iyong lahat ang mga bagay na ito. Hindi umimik si Yezuan at itinapon ang lahat ng mineral. Lumiwanag ang maliliit na mata ni Wei Zhenchen. Nag-transform siya sa isang malaking kaldero at iniimbak ang lahat ng mga gamit sa loob. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Si Wei Zhenchen ay mas mabangis pa kaysa kay Yezuan. Tumalon siya ng 3 baitang magkasunod at umabot sa ika-5 baitang ika-2 baitang Supreme Spiritual Treasure. Kung si Wei Zhenchen ay nasa antas na ito, hindi sana nawasak ng sect leader ng Kanglang City ang kalahati ng myriad returning swords. Sa makatuwid, naramdaman ni Yezuan na kailangang seryosohin ang lakas ni Wei Zhenchen. Malaki ang tubo ko sa pagkakataong ito. Nakapatay ako ng City Lord. Pagdating ng panahon, dadambong ako sa City Lord's Mansion at kikita pa ako ng higit pa. Kinaykit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Gayunpaman, naramdaman niya na ang pinakamahalagang bagay sa Panginoon ng Kanglang City ay ang martial arts na iyon. Ding! Ang Dragon Catcher Hand ay naayos na sa 70%. Nag-prompt ang system. Ang City Lord ng Kanglang City ay mayroong 2 superior transcendental supreme martial arts. Ang isa ay ang Howl ni Kanglang, at ang isa naman ay isang palm technique. Maaaring gamitin ang Ashwolf's Howl. Tulad ng para sa palm technique, si Yezuan ay masyadong tamad na pag-aralan ito. Sayang ang Super Devo Uling Crystal, kaya ginamit niya ito para ayusin ang Dragon Catcher Hands. 30% na lang ang layo para tuluyang ma-repair. Medyo nasa sabik si Yezuan. Ito ay isang superpower. Kapag dumating ang oras, magkakaroon siya ng isa pang trumpo. Bukod dito, ito ang magiging pinakamakapangyarihang trump card. Sa sandaling iyon, lumipad siya patungo sa City Lord's Mansion. Gayunpaman, bago iyon, pumunta siya sa Han family para tingnan. Ayon sa iba, may isang matandang lalaki sa Han family na nasa 7th grade True Energy Disaster. Gayunpaman, hindi ito isang banta kay Yezuan ngayon. Sa daan, direktang dumaan si Yezuan sa Han family. Ginamit niya ang Eye of Control para dambungin ang Han family. Pagkatapos noon, pumunta siya sa City Lord's Mansion.
Tinansya niya na matapos na muling dambong ang City Lord's Mansion, ang Dragon Catcher Hand ay maaaring maayos sa 80%. Pagdating ng oras na iyon, pupunta siya sa ibang mga lungsod para dambungin ang ilang martial arts para ganap na maayos ang Dragon Catcher Hand. Sa pag-iisip nito, medyo nasasabik si Yezuan. Nagkaroon ng ilang ikapitong baitang True Energy Disaster sa City Lord's Mansion. Gayunpaman, kay Yezuan na nasa 5th grade True Energy Disaster, hindi sila naging mahirap. Direkta niyang ginamit ang Eye of Control para kontrolin sila. Pagkatapos nito, dinambong niya ang City Lord's Mansion. Ding! Ang Dragon Catcher Hand ay naayos na sa 85%. Muli siyang pinaalam ng sistema. Ngayon, 15% na lang ang layo niya para makakuha ng superpower. Dahil sa pagtaas ng realm, ang mga puntos ng karanasan na natamo sa tuwing nag-level up siya ay tataas ng husto. Sa makatuwid, hindi nag-level up si Yezuan sa pagkakataong ito. Gayunpaman, pagkatapos ng pagnanakaw ng napakaraming bagay, ang kanyang paglilinang ay bumuti ng husto. Ang antas ng Wei Zhenchen ay tumaas din muli. Isa na itong 6th grade rank 2 Supreme Spiritual Treasure, na tumutugma sa 6th grade True Energy Disaster. Pagkatapos noon, tumakas si Yezuan. Ang lugar na ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng 10,000 Flower Valley. Dahil napatay ang City Lord, malamang na kumilos ang mga eksperto ng 10,000 Flower Valley. Hindi natatakot si Yezuan sa mga eksperto sa 9th grade True Energy Disaster. Gayunpaman, ang kanyang mga kasanayan ay nasa cooldown na ngayon, kaya mas mabuti para sa kanya na iwasan ang mga ito pansamantala. Bukod dito, kailangan din niyang maghanap ng lugar na paglilinang. Sa sandaling iyon, sinira niya ang kawalan at umalis sa Kanglang City. Gusto niyang bumalik sa Windy Snow Villa para tingnan. Yezuan, bumalik ka na. Panipi, kalapag lang ni Yezuan nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Nilingan niya ang kanyang ulo at nakita si Feng Wuan na naglalakad palapit sa kanya. Oo, nakabalik na ako. Tahimik na tumanggo si Yezuan. Nang makita niya si Feng Wuan, hindi niya maiwasang isipin si Feng Wuchen na naging ghost zombie. Si Luoluo ay ipinadala sa 10,000 Flower Valley, tama ba? Nasaan ang aking kapatid? Hindi na mamalayan na tanong ni Feng Wuan nang makita niyang nakasara ang walang laman na pinto. Inaasahan ni Yezuan na tatanungin ito, kaya nagkunwari siyang parang walang nangyari at sumagot. Pagkatapos ihatid tayo ni Wuchen sa 10,000 Flower Valley, umalis siya. Sabi niya magsasanay siya. Oh, nakikita ko. Tahimik na tumanggo si Feng Wuan at hindi naghinala ng anuman. Sa sandaling iyon, bigla niyang naramdaman na medyo malakas ang aura ni Yezuan. Sabi niya sa gulat, Yezuan, ang lakas mo. I had a fortuitous encounter and at a heavenly treasure. Nakalusot ako sa 5th grade True Energy Disaster. Si Yezuan ay casual na gumawa ng kasinungalingan. Ikalimang baitang True Energy Disaster. Ang sagot na ito ay nagulat kay Feng Wuan. Ang kanyang lola, si Zhu Hong, ay isa lamang 5th grade True Energy Disaster. Bukod dito, maaari ng hamunin ni Yezuan ang mga nasa mas mataas na antas. Ngayong nakalusot na siya sa 5th grade True Energy Disaster, malamang na mas malakas pa siya kaysa kay Zhu Hong. Kung gayon, ito ay bumagsak ang tingin ni Feng Wuan kay Yuan Wuchen. Pakiramdam niya ay hindi gaanong mahina ang aura ni Yuan Wuchen kaysa kay Zhu Hong. Sa katunayan, maaaring mas malakas pa si Yuan Wuchen. Isang kaibigan na nakilala ko habang nasa daan. Siya ay nasa 6th grade True Energy Disaster, ngunit hindi siya makapagsalita. Mula ngayon, siya na ang mangangasiwa sa Blizzard Villa, sabi ni Yezuan kay Feng Wuan. Si Yuan Wuchen ay napakalakas at naiintindihan niya ang Perfect Sword Force. Sapat na sa kanya ang manatili sa Blizzard Villa. Ika-6 na baitang True Energy Disaster. Hindi napigilan ni Feng Wuan ang lumunok. Hindi niya maitago ang saya sa mukha niya. Kakabalik mo lang. Magpahinga ka muna. Pagkatapos niyang magsalita ay agad siyang umalis. Alam ni Yezuan na magsusumbong siya kay Zhu Hong. Ang Blizzard Villa ay may isa pang eksperto sa 5th grade True Energy Disaster at isang 6th grade True Energy Disaster expert na nangangasiwa dito. Sino ang maglalakas loob na pukawin ang Blizzard Villa sa hinaharap?
Sa pagkakataong ito, bumalik si Yezuan sa Blizzard Villa dahil gusto niyang makita kung talagang hindi nagpadala ng mga bangkay ng multo ang Corpsman. Kasabay nito, kailangan din niyang magtanim. Kabanata 10:12. Ding! Matagumpay na napalitan ng Intermediate Sword Comprehension Peel. Na-notify ang system. Pagkatapos na dambungin ang napakaraming kayamanan, sa wakas ay nagkaroon na ng sapat si Yezuan para ipagpalit sa isang Intermediate Sword Comprehension Peel. Kaya naman, nagpasya siyang bumalik sa pagkakataong ito para makita kung naiintindihan niya ang perpektong puwersa ng espada. Dahil sa Bloodline Bond, kapag naubos ng kanyang orihinal na katawan ang Intermediate Sword Comprehension Peel, parehong maaapektuhan ang una at pangalawang doppelganger niya. Sa madaling salita, magkakaroon lamang ito ng 3 beses na epekto at hindi isang tuloy-tuloy na 3 beses na epekto. Sa sandaling iyon, inubos niya ang Sword Comprehension Peel at pumasok sa State of Sword Comprehension. Ang isang Sword Comprehension Peel ay tumagal ng 12 oras. Kailangan niyang maunawaan ang perpektong puwersa ng espada sa loob ng 12 oras na ito. Kung hindi, kailangan niyang gumastos ng 2 beses ang halaga ng Super Devo Uring Crystal para ipagpalit sa isa pang Intermediate Sword Comprehension Peel. Habang siya ay naglilinang, minsang bumisita si Zhuhong at ang iba pa. Gayunpaman, nang makita nila na si Yezuan ay naglilinang, hindi nila siya inistorbo at umalis. Young Master, nasa 3 baitang na ako ng Vital Energy Disaster. At saka, sinabi ng founder na gusto niya akong kunin bilang kanyang disipulo. Ang seremonya ay gaganapin bukas. Biglang nagpadala ng mensahe si Luo Luo, tagapagtatag ng Thousand Flower Valley. Isang eksperto sa spirit disaster. Panipi, biglang iminulat ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagpadala ng mensahe na may pagtataka. Oo, sagot ni Luo Luo. Very good. Isang ngiti din ang ipinakita ni Yezuan. Ang nagtatag ng Thousand Flower Valley ay isang spirit disaster expert. Ang kanyang lakas ay hindi bababa sa 100 beses na mas malakas kaysa sa Kanglang City Lord. Kung magiging disipulo niya si Luo Luo, tiyak na aahon siya at hindi na mag-aalala tungkol sa cultivation resources. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi kasing simple ng inaakala ni Yezuan. Ding! Tapos na ang cooldown ng 10,000 Swords Return to Origin. Ding! Tapos na ang cooldown ng Summon Golden War God. Ding! Tapos na ang cooldown ng Tyran Ikal Emperor's Limitless Sword. Pagkalipas ng hating gabi, nakatanggap si Yezuan ng serye ng mga abiso. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang naglilinang at umabot sa isang kritikal na sandali. Sa pagkakataong ito, maaari niyang maunawaan ang perpektong puwersa ng espada. Mabagal na lumipas ang oras. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos ng 12 oras, hindi naintindihan ni Yezuan ang perpektong puwersa ng espada. Sayang, medyo kulang pa ako. Isa pa, walang magawang umiling si Yezuan. Wala siyang pakialam sa Super Devo Uring Crystal at direktang ipinagpalit sa isa pang Intermediate Sword Comprehension Peel. Kung ikukumpara sa lakas, ano ang Super Dev Art Crystal? Hanggat naiintindihan niya ang Perfect Sword Force, damable man lang ang kanyang lakas. Kapag dumating ang oras na iyon, kailangan pa ba niyang mag-alala tungkol sa pag-level up ng dahan-dahan? Sa wakas, bago ang tanghali ng ikalawang araw, isang abiso ng system ang tumunog. Ding! Ang Microscopic Sword Force ay naging Perfect Sword Force. Huff-huff. Matapos marinig ang notification ng system, hindi napigilan ni Yezuan na bumantong hininga. Naintindihan na niya sa wakas. Gayunpaman, hindi siya nagpahuli dahil ang middle grade na Sword Comprehension Peel ay maaari ding mabilis na mapataas ang kahusayan ng martial arts. Kaya naman, gusto niyang gamitin ang oras na ito para matutunan ang Upper Transcendent Sovereign Martial Arts na nakuha niya kahapon. Sa sandaling iyon, umalis siya sa Windy Snow Villa at pumasok sa 10,000 Snowy Mountains upang magsanay ng kanyang espada. Sa tulong ng Intermediate Sword Comprehension Peel at ng Sword God's Bloodline, na-master ni Yezuan ang Thunderfire Sword Technique hanggang sa 100% na natapos. Ang aking kasalukuyang lakas ay hindi bababa sa 3 beses na mas malakas kaysa dati. Kahit na hindi ko gamitin ang aking trump card, maaari pa rin akong makipaglaban sa Kanglang City Lord. Biglang sumabog ang kumpiyansa ni Yezuan.
Sa sandaling ito, gusto lang niyang makahanap ng kalaban para magkaroon ng magandang laban. Sa kasamaang palad, walang ganoong eksperto sa Windy Snow Villa. Kung gusto niyang makipag-away sa kanya, kailangan niyang magkaroon ng hindi bababa sa 8th level True Energy Disaster. Walang alinlangan, ang 10,000 Snowy Mountains ay isang napakagandang lugar para sanayin. Ngunit sa sandaling ito, Young Master, iligtas mo ako. Ang parang kampanang boses ni Luoluo ay biglang tumunog sa kanyang isipan. Ang pangungusap na ito ay natakot kay Yezuan. Luoluo, anong meron? Nanginginig ang katawan ni Yezuan habang nagmamadaling nagtanong. Ancestor ay mula rin sa Fox Charm Clan. Gusto niya akong gayumahin. Ang nag-aalalang boses ni Luoluo ay labis na nabigla kay Yezuan. Ang ninuno ng 10,000 Flower Valley ay mula rin sa Fox Charm Clan. Ang isang eksperto mula sa Fox Charm Clan na nakamit ang Spirit Disaster ay maaaring lubos na mapataas ang kanilang kakayahan sa kagandahan. Pagkatapos ng lahat, ang Spirit Disaster ay isang ganap na pagpapabuti. Bilang karagdagan sa pangangatawan at True Energy, mayroon ding Spiritual Energy. Damn it, pupunta ako dyan. Nagmura si Yezuan. Sa una, naisip niya na ang pagpapadala kay Luoluo sa 10,000 Flower Valley ay isang magandang ideya, kaya hindi niya tinanggihan si Zhu Hong noong araw na iyon. Ngunit sinong mag-aakala na ang ninuno ng 10,000 Flower Valley ay talagang mula sa Beast Clan? Bukod dito, siya ay mula sa Fox Charm Clan, na dalubhasa sa Alindog. Hindi niya ako magaganyak. Mayroon akong Charm Fusion Crystal. Gusto niya akong ikulong. Nang masira ni Yezuan ang kawalan, nagpadala si Luoluo sa kanya ng medyo magandang balita. Charm Fusion Crystal. Bigla ding naalala ni Yezuan ang bagay na ito. May Charm Fusion Crystal sa katawan ni Luoluo. Bilang karagdagan, si Luoluo ay kanyang alipin din. Nagkaroon ng dugong Panginoon at alipin sa pagitan nila. Ang kontrata ng dugo ng Master at Servant na ito ay natutunan mula sa minanang alaala ni Luoluo. Imposibleng maakit ng ninuno ng 10,000 Flower Valley si Luoluo. Gayunpaman, pumasok pa rin si Yezuan sa walang laman na pinto at direktang binagtas ang ilang araw na paglalakbay, pagdating malapit sa 10,000 Flower Valley. Pinakulong kanya, baka gusto niya yung Charm Fusion Crystal. Gulat na tanong ni Yezuan. Hindi ko maintindihan, pero nang bumubulong siya sa sarili, may narinig akong tinatawag na Charm Heart Sutra. Sagot ni Luoluo, Charm Heart Sutra, bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan. Ano ito? Gayunpaman, alam niyang tiyak na nauugnay ito sa Fox Charm Clan. Sa huling pagkakataon na nakuha ni Luoluo ang kumpletong Charm Fusion Crystal, nagkaroon ng mutation. Kung nakuha niya ang Charm Heart Sutra, maaaring posible ito. Don't worry, I can sense your location. Papasok ako at ililigtas kita ngayon. Agad siyang inaliw ni Yezuan. Kakaintindi lang niya ng perpektong puwersa ng espada at gusto niyang pumunta sa 10,000 Layer Snow Mountain para subukan ang kapangyarihan nito. Ngayon na may nang-ahas na Pontiria si Luoluo, maaari rin niyang subukan ito. Hanggat makakalapit siya kay Luoluo, maaari niyang itago kaagad si Luoluo sa storage space at pagkatapos ay lumipad palayo. Young Master, mag-ingat, nasa ibaba ako ng palasyo ng Ancestor. At saka, ang Ancestor ay may 4 na Guardian Elder, sina Mei, Lan, Zhu, at Ju. Lahat sila ay mga dalubhasa sa True Energy Disaster sa ika-9 na antas. Nag-aalalang sagot ni Luoluo, huwag kang mag-alala, tumango si Yezuan. Dati, nakatagpo siya ng pang-9 na antas ng True Energy Disaster Expert mula sa 10,000 Flower Valley. Malamang isa siya sa 4 na Guardian Elder. Ang 10,000 Flower Valley ay mayroon lamang isang Valley Master, at iyon ay ang Ancestor. Karaniwan, ang 4 na matatandang tagapag-alaga ay ang humahawak sa mga gawain. Itinuring niya na silang 4 ay ginayuma ng ninuno. So what if you're a 9th level True Energy Disaster? So what if isa kang Spirit Disaster? You're courting death if you dare to touch my people. Ang mga mata ni Yezuan ay malamig at ang mamamatay tao na aura ay lumabas sa kanyang katawan. Gayunpaman, si Luoluo ay wala sa anumang panganib sa ngayon. Hindi na niya kailangan pang pumasok at mapipili niyang lumabas sa 10,000 Flower Valley. Pagkatapos ng lahat, kapag siya ay pumatay sa kanyang paraan,
maaaring kumilos ang ninuno. Kung kailangan niyang tumakas bago niya mailigtas si Luoluo, aalertuhan niya ang kalaban. Kailangan niyang magtagumpay sa pagligtas kay Luoluo sa unang pagsubok. Kung paano papasok sa 10,000 Flower Valley, mayroon ng plano si Ye Zuan. Kabanata 10:13. Hanggat may kontrol ako sa isang tao, maaari kong gamitin ang face-changing mask para itago ang sarili ko bilang siya at pumasok. Sa pag-iisip na iyon, si Ye Zuan ay sumugod patungo sa 10,000 Flower Valley. Hindi nagtagal, nakarating siya sa pasukan ng 10,000 Flower Valley. Ang 10,000 Flower Valley ay protektado ng isang malaking pormasayon. Ito ay nahahati sa isang panlabas na lambak at isang panloob na lambak. Dahil si Luoluo ay nakulong ng tagapagtatag ng 10,000 Flower Valley, natural na siya ay nasa Inner Valley. Tumingin si Ye Zuan sa malayo. Kung direktang sisingilan niya, magdudulot siya ng labis na kaguluhan at madaling maarang. Kaya, ang paggamit ng disguise para makapasok sa 10,000 Flower Valley ay hindi isang masamang ideya. Sa sandaling iyon, ibinaling ni Ye Zuan ang kanyang ulo at natuklasan na ang isang pangkat ay pumasok sa saklaw ng kanyang mga pandama. Isang ika-6 na antas ng True Energy Disaster at 2 ika-5 antas ng True Energy Disaster. Ang ganda! Itinaas ni Ye Zuan ang kanyang kilay at mabilis na sumugod. Sinota, natuklasan din ng pangkat na ito mula sa 10,000 Flower Valley si Ye Zuan, ngunit sa susunod na sandali, sila ay naging mga tagapaglingkod ni Ye Zuan. Nagmamadaling lumapit si Ye Zuan at tinanong ang isang babaeng nakaputi, "Ano ang pangalan mo?" "Guro, ang pangalan ko ay Zia Feizo," magalang na sagot ng babaeng nakaputi. "Sige." Tumango si Ye Zuan at kinuha ang face-changing mask. Nagpalit siya ng anyo ni Zia Feizo at nagpalit ng isang set ng puting damit. Karamihan sa mga disipulo sa 10,000 Flower Valley ay nakasuot ng pink na damit, na sinusundan ng puti, berde, at asul. Ang mga puting damit ni Ye Zuan ay mas neutral, kaya niya itong tiisin. Hindi mahalaga ang mukha, pagkatapos ng lahat, ito ay isang disguise. Gayunpaman, kung isusuot ni Ye Zuan ang mga damit na iyon ng mga babae, maaari rin niyang patayin siya. Sa kabutihang palad, mayroon siyang malalaking kalamnan sa dibdib, kaya't nakaligtas siya dito. Kasunod nito, iniligpit ni Ye Zuan ang mga gamit sa special ring ng 3 tao. Pagkatapos ay sinabi kay Zia Feizo, "Manatili ka sa bundok na iyon at huwag lumabas." "Oo, guru." Magalang na tumango si Zia Feizo, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Ngayon, si Ye Zuan ay si Zia Feizo. At saka, nagkataon lang na nasa 5th level siya True Energy Disaster, kaya possible ang kanyang disguise. Kayong dalawa, tandaan mong kausapin ang sinumang nakakakilala kay Zia Feizo. Sabihin mo lang na aksidente kang nalasan at hindi makapagsalita. Sabi ni Ye Zuan sa dalawa pa. Oo. Matapos sumagot ang dalawang babae, dinala nila si Ye Zuan at lumipad patungo sa 10,000 Flower Valley. Bagamat maganda ang kanyang disguise, medyo kinakabahan pa rin si Ye Zuan. Hindi nagtagal, sinundan niya ang dalawa hanggang sa pasukan ng 10,000 Flower Valley. Bumalik na ang 3 junior sister. "Pwede ka nang pumasok." Nang makita ng mga babaeng disipulong nagbabantay sa 10,000 Flower Valley si Ye Zuan at ang kasama, agad nilang pinadaan sila. Dahil dito, matagumpay na nakapasok si Ye Zuan sa 10,000 Flower Valley. Ang 10,000 Flower Valley ay talagang karapat-dapat na maging Panginoon sa lugar na ito. Talagang napakaraming disipulo nila. Napatulala si Ye Zuan. Matapos makapasok sa 10,000 Flower Valley, sa wakas ay napagtanto ni Ye Zuan kung gaano kalakas ang paksayo na ito. Mayroong daan-daang mga bulaklak dito, at ang langit at lupa na si Yuan Shi ay sagana. Ito ay napakaangkop para sa paglilinang. Sa loob ng saklaw ng mga pandama ni Ye Zuan, malamang na mayroong higit sa 1,000 mga disipulo sa ika-6 na baitang ng True Energy Disaster. Gayunpaman, hindi siya matatakot dito, dahil sa kanyang paningin, ang mga may ika-6 na baitang True Energy Disaster ay walang iba kundi mga langgam. Ang mga tunay na elite ay nasa loob ng lambak. Maaari ka bang pumasok sa Inner Valley? Matapos makapasok sa 10,000 Flower Valley, nagtanong si Ye Zuan. "Kaya ko," sumagot ang babaeng disipulong namumuno sa grupo, na nasa ika-6 na baitang ng True Energy Disaster.
Sige, kung gayon ay aakayin mo ako, sabi ni Yezuan sa mahinang boses. Oo. Pagkatapos, pinangunahan ng babaeng disipulo si Yezuan sa Inner Valley. Nakapasok na si Yezuan sa 10,000 Flower Valley. Malinaw niyang naramdaman ang lokasyon ni Luoluo, ngunit ang panloob na lambak ay mas malaki kaysa sa panlabas na lambak. Hanggat papasok siya sa Inner Valley, agad siyang kikilos. Gayunpaman, nang papasok na siya sa Inner Valley, isang malakas na aura ang biglang lumitaw sa pasukan ng Inner Valley. Isang eksperto sa True Energy Disaster sa ika-9 na baitang. Nagsalubong ang mga kilay ni Yezuan. Sinasabing mayroon lamang 4 na ika-9 na baitang True Energy Disasters na eksperto sa 10,000 Flower Valley. Sila ang 4 na Guardian Elders, Plum, Orchid, Bamboo, at Chrysanthemum. Hindi niya alam kung alin ang lumitaw sa pandama ni Yezuan. Gayunpaman, tumigil si Yezuan sa kanyang paglalakad, dahil pakiramdam niya ay medyo pamilyar ang aura ng taong ito. Ito kaya ang nagpakita sa Xinjiang City noong nakaraan. Medyo naghinala si Yezuan, dahil pakiramdam niya ay medyo pamilyar ang aura na ito. Tinansya niya na may 80% pagkakataon na ito ang eksperto mula sa 10,000 Flower Valley na muntik nang pumatay sa kanya. Sana hindi niya ako makilala, or else malantad ako. Medyo nag-alala si Yezuan. Noon, nasa ikatlong baitang pa lamang siya ng True Energy Disaster. Kung hindi siya tumakas ng maaga, baka napatay siya ng ekspertong iyon mula sa 10,000 Flower Valley. Ngayong siya ay nasa ika-5 baitang ng True Energy Disaster, ang kanyang aura ay mas malakas kaysa dati. Isa pa, dahil sa disguise niya, kahit malapit lang ang expert na iyon, baka hindi niya makilala. Gayunpaman, kung sakali, naghintay ng ilang sandali si Yezuan, naghihintay na umalis ang ekspertong iyon. Pagkalipas ng ilang minuto, umalis ang ika-9 na antas ng True Energy Disaster Expert tulad ng inaasahan. Gayunpaman, nakapasok din siya sa Inner Valley. Fair na, sabi ni Yezuan sa babaeng disipulo sa tabi niya. Pagkatapos, naglakad sila patungo sa Inner Valley. Ang mga tao mula sa panlabas na lambak ay maaari pa ring makapasok sa loob ng lambak, kaya si Yezuan ay kalmado. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang ika-9 na antas ng True Energy Disaster Expert na Collis lang ay biglang tumalikod at mabilis na bumalik. Galit na nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Nang inag ang kanyang katawan, at nagmamadaling hinayaan niyang makalayo ng kaunti ang babaeng disipulong nangunguna sa daan. Gayunpaman, napunta pa rin siya sa ekspertong iyon ng ika-9 na baitang ng True Energy Disaster. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Oo nga, itong eksperto sa ika-9 na baitang ng True Energy Disaster ay ang babaeng pumatay sa kanya noong araw na iyon. Sa sandaling ito, ang babaeng ito ay nakasuot ng mahabang damit na may mga bulaklak na plum. Siya ay si Elder May ng Plum, Orchid, Bamboo, at Chrysanthemum. Sa 4 na Guardian Elder ng 10,000 Flower Valley, si Elder May ay isang dalubhasa sa mga pag-atake ng grupo, na lahat ay malakihang pag-atake. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Ito ang sinabi sa kanya ni Luoluo. Ang pagiging eksperto sa mga pag-atake ng grupo ay parehong mabuti at masamang balita para sa kanya. Nag-iisa lang siya, kaya walang masyadong epekto ang pag-atake ng grupo ng kalaban. Gayunpaman, ang kanyang martial arts ay nalabanan ng group attack martial arts. Ang Evil Ghost Twisting Tears at 10,000 Swords Return to Origin ay parehong nanalo sa dami. Ang pag-atake ng kalaban ay malamang na magagawang sirain ang marami sa mga anino ng multo at anino ng espada. Bumalik si Elder May para bigyang diin ang ilang bagay. Sinamantala ang pagkakataong ito, nagmamadaling umalis si Yezuan. Tumigil ka nga dyan. Biglang may sumigaw sa tenga ni Yezuan. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Yezuan na manginig. Siya at ang babaeng disipulo sa tabi niya ay huminto sa kanilang paglalakad, lumingon, at nakita na si Elder May at ang iba pa ay naglalakad. Natuklasan ako. Nagmamadaling binawi ni Yezuan ang kanyang aura, sinusubukang iwasang matuklasan. Sa larangang ito, ang hitsura ng isang tao ay talagang pangalawa. Ang susi ay upang makilala ang aura ng isang tao. Ang aura ni Yezuan ay talagang ibang-iba sa aura ni Zia Feizo. Nagkataon lang na pareho silang nasa ika-5 baitang ng True Energy Disaster.
Gayunpaman, maaaring tinawag sila ni Elder May para sa ibang bagay, kaya tahimik na nanood si Yezuan. Kung may mali, agad siyang gagawa ng aksyon. Kabanata 10:14. Yan yun, bakit hindi mo ako binati nung nakita mo ako? Nagtatakang tanong ni Elder May habang naglalakad. Tita, nagulat si Yezuan nang marinig niya ang pangalang ito. Napagtanto niya na ang tingin ni Elder May ay sa babaeng disipulong kinokontrol niya. Ang babaeng disipulong ito ay pamangkin ni Elder May. F***6. Tita, nagmamadali ako at hindi ko nakita. Ang babaeng disipulo na tinawag na yan yun ay nagmamadaling sumagot. Saan ka ba nagmamadaling pumunta? Tumingin sa kanya si Elder May. Pupunta ako sa Land of Flowers para mangolekta ng nectar, kinakabahang sagot ni Yan yun. Kasalukuyan siyang nasa ilalim ng kontrol ni Yezuan, kaya natatakot siyang matuklasan si Yezuan. Malapit ka nang umabot sa bottleneck, di ba? Kailangan mo pang i-refine ang nectar. Narito ang isang plum blossom peel na personal kong pinino. Bumalik ka at pumasok sa pag-iisa. Kapag nakapasok ka sa ikapitong baitang ng True Energy Disaster, tatanggapin kita bilang aking alagad. Nag-abot si Elder May ng isang tableta. Salamat po tita. Nagmamadaling nagpahayag ng pasasalamat si Yan Yun. Pagkatapos, tumalikod si Elder May at umalis. Nakahinga ng maluwag sina Yezuan at Yan Yun nang makitang umalis siya. Fair na, utos ni Yezuan sa kanyang isipan. Dahil hindi pa siya natuklasan, oras na para kumilos siya. Siyempre, kailangan niyang maghanap ng lugar kung saan walang tao. Gayunpaman, nakakailang hakbang pa lang si Elder May nang bigla siyang lumingon. Sa pagkakataong ito, dama po ang kanyang tingin kay Yezuan. Nang makalapit siya, naramdaman niyang pamilyar ang aura ni Yezuan. Parang naramdaman na niya ito sa isang lugar kanina. Kumunat ang noo niya at nag-isip ng mabuti. Pagkatapos, lumingon siya at sinabing, Yan Yun, halika rito. Aalis na sina Yezuan at Yan Yun, ngunit napilitan silang huminto. Nagpalitan ng tingin sina Yan Yun at Yezuan bago tumakbo. Sa sumunod na sandali, naglabas si Elder May ng mahabang espada. Basta, sa tingin mo ba hindi ko maalala ang aura mo? How dare you disguise yourself as a disciple of 10,000 Flower Valley? Nililigawan mo si kamatayan. Panipi, angal ni Elder May kay Yezuan. Ang kanyang dagandong ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Siyempre, si Yezuan ang pinakanagulat. Tila natuklasan na siya pagkatapos ng lahat. Sure enough, nalaman mo. Hindi umimik si Yezuan. Agad niyang tinanggal ang maskara sa kanyang mukha. Agad namang lumiit ang mahaba niyang buhok na naging maiksi. Talagang lalaki iyon. Nagulat ang mga nakapaligid na alagad ng Centauria Valley. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganoong bagay. Tulad ng inaasahan, ikaw iyon. Noon, ikaw at ang taong nakamaskara ng bakal na iyon ang pumatay sa City Lord ng Xinyang City. Bakit ka nagpakita sa aking 10,000 Flower Valley ngayon? Tumingin si Elder May kay Yezuan na may nakakatakot na ekspresyon. Noong si Yezuan ay nasa ikatlong baitang pa lamang ng True Energy Disaster, nang ahas siyang labanan ng Panginoon ng lungsod ng Xinyang City, na nasa ikapitong baitang ng True Energy Disaster. Ngayon, si Yezuan, na nasa ikalimang baitang ng True Energy Disaster, ay talagang hindi tumakas kapag nakaharap sa kanya. Malamang na ang kanyang lakas ay hindi kasing simple ng tila. Walang dahilan, gusto lang kitang hanapin. Bahagyang nakakunot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan habang sinasabi niya, kung hindi ako mabilis na tumakas noong araw na iyon, natatakot ako na sana ay pinatay mo na ako. Ngayon, hinanap kita para maghayganti para sa araw na iyon. Ikaw, namula ang mukha ni Elder May. Isang ikalimang baitang True Energy Disaster ang nang-ahas na maghayganti mula sa isang ikasyam na baitang True Energy Disaster na tulad niya. Halata namang may kumpiyansa siya. Orihinal, gusto ko munang iligtas si Luoluo. Dahil gusto mong mamatay, kaya huwag mo akong sisihin, sabi ni Yezuan sa loob-loob. Si Elder May ay nasa ikasyam na baitang ng True Energy Disaster. Higit pa rito, isa siya sa apat na Guardian Elder ng 10,000 Flower Valley. Kung siya ay matagumpay na makapaghiganti, kung gayon marahil si Yezuan ay makakapasok din sa ika-6 na baitang ng True Energy Disaster. Nang makitang hindi sumagot si Yezuan, huminto sandali si Elder May. Sa susunod na sandali, siya ay direktang umatake.
Daang bulaklak naglalaban. Itong galaw na naman. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Noon, siya ay tinambangan ni Elder May, na sumugod at halos mawala ang kanyang orihinal na katawan at doppelganger. Sa makatuwid, hindi niya nagawang kopyahin ang martial art na ito. Gayunpaman, ngayon, malinaw niyang nakita ang totoong enerhiya na dumadaloy sa loob ng katawan ni Elder May. Ding! 100 flowers content matagumpay na nakupya. Sa oras na tumunog ang system notification, si Yezuan ay sumugod na sa gilid. Boom! 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 Biglang yumanig ng malakas ang hangin sa kinatatayuan niya kanina. Kung naging mabagal lang siya, nabugbog na siya sa abo. Sa isip niya, ang pag-aayos ng Dragon Catcher Hands ay malapit na sa 70%. Sa pagkakataong ito, maaari niyang ganap na maayos ang Dragon Catcher Hands. Ngayong natuklasan na ako, kailangan kong tapusin ito ng mabilis. Eye of Glory, isang gintong liwanag ang kumislap sa mga mata ni Yezuan. Biglang tumaas ang aura niya. Kasunod noon, isang doppelganger na kamukhang kamukha niya ang lumitaw sa tabi niya. Gayunpaman, hawak ng doppelganger na ito ang 100 Ghost Sword. Patawagin ang Golden War God. Mabangis na Ghost Ring Tears Break. Ang orihinal na katawan ni Yezuan at doppelganger ay ginamit ang kanilang mga trump card. Hindi lang iyon, mabilis ding kumikislap ang mga mata nila ng ilang beses. Nasusunog na mata, mata ng Nirvana, Disintegration Eye. Agad na sumabog ang kanyang atake. Sa harap ng biglaang pag-ataking ito, si Elder May ay nabigla na. Nagmamadali niyang itinaas ang kanyang kamay at pinakawalan ang isa pang 100 flowers content. Boom! 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 Muling sumabog ang hangin. Ang 100 flowers content ay hindi bababa sa 2 beses na mas malakas kaysa dati sa Valley of 10,000 Flowers. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, natutunan ni Yezuan ang kanyang leksyon. Ang Fierce Ghost Ring Tears Break ay talagang umikot sa 100 flowers content at sinuntok si Elder May mula sa gilid. Ngayong naiintindihan na ni Yezuan ang perfect level sword force, ang kapangyarihan ng hakbang na ito ay tumaas din ng husto. Tinansya ni Yezuan na hanggat natamaan si Elder May, siya man lang ay masusugatan ng husto. Huwag mo akong maliitin. Umungol si Elder May sa kanyang puso. Sa pagharap sa napakaraming multo na tumatama sa kanya, ang True Chi sa kanyang katawan ay agad na lumundag at namuo at naging True Chi Plum Blossom sa kanyang katawan. Direktang pinrotektahan ng True Chi Plum Blossom na ito si Elder May. Kapag ang mga multo ay sumugod sa True Chi Plum Blossom na ito, sila ay sisubog sa kanilang sarili. Ding! Matagumpay na nakupya ang matigas na Winter Plum Blossom. Muling nag-notify ang system. Mayroon kang ilang mga trait sa iyong manggas. Tiningnan ni Yezuan ang Dragon Catcher Hands na naibalik sa 100%, at bahagyang kumulo ang sulok ng kanyang bibig. Maaaring may iba pang galaw si Elder May, ngunit naramdaman ni Yezuan na masyadong mabagal ang paggamit ng Eye of Revelation para kopyahin ang mga ito. Bukod dito, ang labanang ito ay kailangang matapos kaagad, kung hindi, ang iba pang 3 matatanda ay sumugod. Sa makatuwid, hindi siya maaaring maging maramo sa kanyang mga trump card. Thunderfire Sword Technique, Thunderfire Combined Attack. Ang orihinal na katawan at clone ni Yezuan ay biglang umatake ng magkasama. 2 golden sword gleams ang naalis, na pagkatapos ay nagsanib sa isa at inatake si Elder May. Ang Thunderfire Sword Technique ay medyo kakaibang martial art. Maaari itong matutunan ng isang tao o 2 tao sa parehong oras. Nagkataon lang na may clone si Yezuan. Sa makatuwid, nilinang ng kanyang orihinal na katawan ng Thunder Sword habang nilinang ng kanyang clone ng Fire Sword. Kapag dumating ang oras para sa isang pinagsamang pag-atake, ang kapangyarihan ay mapaparami. Bilang karagdagan sa Perfect Level Sword Force at Eye of Glory ni Yezuan, ang hakbang na ito ay sapat na upang agad na pumatay ng isang 9th level True Energy Disaster Expert. Huhu, ZZ. Ang Thunder Sword at Fire Sword ay naglabas ng mahinang tunog. Sa isang kisap mata, nakarating na sila sa harapan ni Elder May. Malungkot ang mukha ni Elder May nang makita niya ang pag-ataking ito. Mabilis niyang pinalamutian ang isa pang True Chi Plum Blossom. Kabanata 10:15. Bam! Ang 2 True Energy Plum Blossoms ay sumabog habang si Elder May ay pinalipad. Hindi niya napigilan ang pagluwa ng isang subo ng dugo.
Sa kabutihang palad, mabilis niyang nakondensed ang kanyang true energy plum blossoms. Kung hindi, siya ay namatay sa pagsabog. Nagulat ang nakapalibot na 10,000 bulaklak na mga disipulo. Si Elder May, na napakalakas sa kanilang mga mata, ay malubhang nasugatan. Paano ito naging posible? Gayunpaman, sa sobrang gulat nila ay hindi sila makapagsalita. Sa di kalayuan, ngumisi si Yezuan at sinabing, mamatay. Sa sandaling matapos siyang magsalita, si Yezuan mismo ay hindi kumibo. Nagulat si Elder May nang bigla siyang nakaramdam ng malakas na aura. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang golden armored war god na may hawak na malaking gintong espada na humahampas sa kanya. Ang walang hangganang espada ng Overlord. Ang Overlord's Limitless Sword ay isa sa dalawang kakayahan ng Eye of Glory. Maaari itong gamitin ni Yezuan mismo o ng Golden Armored War God. Boom! Si Elder May ay isa sa 4 na Guardian Elder ng 10,000 Flower Valley, kaya hindi siya madaling mamatay. Sa kritikal na sandali, bumuo siya ng isa pang Zinki Plum Blossom, na hamarang sa halos lahat ng kapangyarihan ng Overlord's Limitless Sword. Gayunpaman, karamihan sa mga buto sa kanyang katawan ay nabasag ng malakas na impact ng Overlord's Limitless Sword. Bagamat hindi pinatay ng pag-ataking ito si Elder May, pinalala nito ang kanyang mga pinsala. Wala pang 70% ng kanyang lakas sa pakikipaglaban ang natitira. Hindi dapat katakutan si Elder May. Inasahan ni Yezuan na hindi mamamatay si Elder May. Sa sandaling ito, siya at ang kanyang clone ay muling umatake ng magkasama. Thunderfire Sword Technique, Thunderfire Combined Attack. Sa pagkakataong ito, hindi ito maiwasan ni Elder May. Namumula ang mukha niya. Hindi niya inaasahan na mamamatay siya sa 10,000 Flower Valley. Gayunpaman, hindi siya mamamatay ng ganoon lang. Ginamit niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan para umungol. Lambak Master, nakakabingi ang boses niya. Gayunpaman, sa susunod na sandali, siya ay tinamaan ng Thunderfire Combined Attack at naging uling. Patay na siya. Si Elder May, isa sa 4 na Guardian Elder ng 10,000 Flower Valley, ay namatay sa kamay ng isang True Energy Disaster sa ika-5 baitang. Ang paghamon sa isang taong mas mataas sa kanya ng 4 na grado ay medyo nakakatakot. Upang patayin si Elder May, ginamit ni Yezuan ang lahat ng kanyang trump card. Natitira na lang sa kanya ang Return of 10,000 Swords. Gayunpaman, naramdaman ni Yezuan na sulit ito. Pagkamatay ni Elder May, mabilis na sumugod si Yezuan at iniligpit ang interspatial ring. Sa susunod na sandali, ang system notification ay tumunog sa isip ni Yezuan. Ding! Nakalusot ang host at nasa ika-6 na antas na ng True Energy Disaster. Matapos maubos ang ilan sa kanyang mga trump card, matagumpay na nakalusot si Yezuan at tumaas ang kanyang lakas. Talagang sulit ito. Gayunpaman, ang labis na ikinagulat ni Yezuan ay hindi ito. Maraming martial arts sa Chen Kunring ni Elder May. Higit pa ito sa nakuha ni Yezuan sa Kanglang City. Matapos kopyahin ni Yezuan ang lahat ng martial arts sa Devo Uling System, ginamit niya ang mga ito para ayusin ang Dragon Capturing Hands. Ding! Ang Dragon Catching Hands ay naayos na sa 100%. Matagumpay ang pag-aayos. Ding! Natutunan ng host ang All Creations Level Magical Ability, Dragon Capturing Hand. Matapos marinig ang abiso, hindi maitago ni Yezuan ang saya sa kanyang mukha. Sa katunayan, ang Dragon Capturing Hands ay isang mahiwagang kakayahan na higit sa superior level Transcendent Supreme Martial Arts. Ang trump card na ito ay malamang na mas malakas pa kaysa sa Infinite Ancestral Swords. Gayunpaman, ang mahiwagang kakayahan ay kumonsumo ng maraming true energy. Hindi alam ni Yezuan kung magagamit niya ito sa ika-6 na antas ng True Energy Disaster. Kalimutan mo na, iligtas muna natin si Luoluo. Agad namang nag-react si Yezuan. Kanina, nang mamatay si Elder May, sumigaw siya ng malakas. Isa pa, hindi maliit ang kaguluhang dulot ng kanilang away. Malamang na naakit nito ang atensyon ng 3 pang Guardian Elders at ng 10,000 Flower Valleys Valley Master. Kaya, hindi siya maaaring manatili. Kaagad, sumugod siya sa direksyon ni Luoluo. Siya ay nasa ika-6 na antas lamang ng True Energy Disaster. Bukod dito, mayroon siyang Eye of Perception. Sa makatuwid,
kahit na nakatagpo niya ang iba pang tatlong Guardian Elder, maiiwasan niya sila. Luo, may narinig ka ba kanina? Tanong ni Yezuan habang tumatakbo. Oo, Young Master ba ang gumawa? Sagot ni Luo, katabi mo ba ang Valley Master ng Wanhua Valley? Patuloy na tanong ni Yezuan. Hindi, nakakulong pa rin ako. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Mabuti kung kumilos ang Ancestral Master. Gayunpaman, natatakot siya na walang pakialam ang Ancestral Master. Pagkatapos ng lahat, naroon pa rin ang tatlong Guardian Elder. Sa makatuwid, muling nag-transform si Yezuan bilang Zia Feizo. Matapos makalusot ay napakabilis ng kanyang takbo. Mabilis siyang lumapit kay Luo. Sa oras na ito, naramdaman niya ang isang malakas na aura sa isang palasyo sa harap niya. Tila ito ang Valley Master ng Wanhua Valley, na siya ring Ancestral Master na binanggit ni Elder May. Nasa 6th level pa lang ako ng True Energy Disaster. Hindi ko alam kung matutuklasan ba ako kapag malapit na ako. Hindi mo ari ni Yezuan. Gayunpaman, kahit na lumitaw ang Valley Master ng Wanhua Valley, wala siyang magagawa. Hindi nagtagal, lumapit si Yezuan sa palasyo. Pagkaraan ng ilang sandali, may tatago na niya si Luo sa storage space. Gayunpaman, sa oras na ito, sinota, isang matalas na boses ang pumasok sa tainga ni Yezuan. Kaagad pagkatapos, isang babaeng nakapula ang sumugod palabas ng maliit na palasyo. Napakaganda ng mukha ng babaeng ito. Nakasuot siya ng isang bagay na katulad ng isang kipaw. Maputi at makinis ang nakalabas niyang hita. Gayunpaman, ang tingin ni Yezuan ay nahulog sa likod ng babae. Ito ay isang mahabang puting buntot. Nauna nang sinabi ni Luo na ang misteryosong Valley Master ng Wanhua Valley ay mula sa Fox Clan. Batay sa kanyang hitsura at aura, sigurado, si Yezuan na ang babaeng ito na nakapula ay ang Valley Master. Matapos marinig ang sigaw, pinili ni Yezuan na huwag pansinin ito at patuloy na sumugod. Kunin mo, nakulong si Luo sa isang porma sayon. Sa lakas niya, hindi siya makatakas. Gayunpaman, siya ang storage space ni Yezuan. Hanggat nasa loob sila ng isang tiyak na distansya, maiimbak siya ni Yezuan sa storage space. Sa isang pag-iisip, nakuha niya si Luo na nakakulong sa porma sayon. Salamat, Young Master. Agad na napagtanto ni Luo na siya ay nasa storage space. Agad siyang napangiti sa kanyang mga luha. Gayunpaman, malapit nang harapin ni Yezuan ang tagapagtatag ng Wanhua Valley. Sa sandaling nawala si Luo, ang babaeng nakapula ay nagulat din. Natatakot na tanong niya, saan mo siya dinala? Nang marinig ito, nagulat si Yezuan. Agad niyang tinanggal ang disguise mask, si Luo ay isa sa aking mga tao. Bakit mo siya ikinulong? Isa sa iyong mga tao. Biglang naintindihan ng babaeng nakapula. Hindi nakakagulat na hindi niya maakit si Luo. Ito ay dahil mayroon siyang master. Gayunpaman, dahil nakilala niya ang isang master, ito ay madali. Hanggat pinatay niya si Yezuan, magaganyak niya si Luo. Hindi na kailangang ikulong siya. Yung kaguluhan ngayon mo lang dulot. Nakakunot noong tanong ng babaeng nakapula. Tama, 3 na lang ang Guardian Elder na natitira sa Wanhua Valley. Sagot ni Yezuan. Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang pangungusap, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang ulo. Kaakit-akit, bagamat may kakayahan si Yezuan, hindi siya maakit. Sa makatuwid, ang alindog na ito ay maaari lamang mabago sa isang mental attack. Kabanata 10:16 Ika-6 na stage chi disaster para patayin ang aking 10,000 Flower Valleys Guardian Elder. Maaari kang ituring na isang superhenyo, kaya maging aking lingkod. Ang dahilan kung bakit hindi kumilos ang babaeng nakasuot ng pula ay dahil gusto niyang supilan si Yezuan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng babaeng nakapula ang damit ng 6th stage chi disaster na pumatay sa isang 9th stage chi disaster Guardian Elder ng 10,000 Flower Valley. Gayunpaman, siya mismo ay isang spirit disaster, kaya paanong hindi niya haharapin si Yezuan? So what if isa kang spirit disaster? Myriad Swords return to origin. Agad na inihagis ni Yezuan ang Skyquake Sword sa kanyang kamay, dahilan upang lumitaw ang 100 larawan ng espada. Hindi lang iyon, mayroon ding 100 mabangis na multo na sumugod sa babaeng nakasuot ng pula. Hindi gaanong kagalingan, daang bulaklak ang maglalaban.
Bahagyang bumantong hininga ang babaeng nakasuot ng pula. Sa isang iglap, umalangaw-ngaw ang mga pagsabog mula sa dalawang lugar habang ang daang Skyquake Sword ay agad na nawasak. Kasabay nito, nagkalat din ang daang mabangis na multo. Ito ang lakas ng isang spirit disaster. So strong. She's definitely not someone I can fight against right now. Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway. Upang malutas ang Myriad Swords Return to Origin at ang mabangis na mga multo sa isang iglap, ang babaeng nakasuot ng pula ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa kay Elder May. Tunay na pambihira ang isang spirit disaster. Sa gitna ng pagsabog, ang babaeng nakapula ang damit ay mabilis na sumugod kay Yezuan. Ang kanyang kanang kamay ay nabuo sa isang kuko, na parang gusto niyang hulihin si Yezuan. Sa ganitong sitwasyon, walang pagpipilian si Yezuan kundi ilabas ang kanyang trump card. Matandang bruha, kunin mo ito. Umungol si Yezuan habang iniunat niya agad ang kanyang kaliwang kamay. Divine Ability, Dragon Capturing Hands. Ang pagkilos na ito ay agad na naubos ang lahat ng chi sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang Divine Ability na ito ay nasa Manifestation Realm, kaya kahit isang spirit disaster expert ay maaaring hindi ito magagamit. Kaya, kailangan niyang lagyan muli ito ng kanyang puwersa sa buhay. Sa isang iglap, si Yezuan ay tila tumanda ng ilang taon. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapotla, walang bahid ng dugo. Sa sandaling kumilos siya, ang babaeng nakapula ay nakaramdam ng hindi nakikitang presyon. Lumingalinga siya sa paligid at napagtanto na may isang higanteng kamay na lumitaw sa itaas ng kanyang ulo, sinusubukang hawakan siya. Banal na kakayahang. Nagulat ang babaeng nakasuot ng pula. Alam talaga ng isang brat sa 6th stage chi disaster ang isang banal na kakayahan. Mayroon bang mas bihira kaysa dito sa mundo? Kailangang malaman ng isa na kahit siya ay walang banal na kakayahan. Sa sandaling ito, wala siyang oras para mag-alala. Mabilis siyang umiwas, ngunit nasalupa rin siya ng malaking kamay. Ang kanyang kawalang ingat ang naging dahilan upang mangyari ito. Tagumpay, naramdaman ito ni Yezuan, na nakapikit, at agad na nagpakita ng kagalakan. Ang paglipat na ito ay nag-overdraw ng maraming lakas ng kanyang buhay. Kung ito ay nabigo, ito ay magiging isang basura. Mamatay. Hindi nagpakita ng awa si Yezuan habang kinontrol niya ang higanteng kamay upang hawakan ng buong lakas. Mahigpit ang pagkakahawak sa payat na katawan ng babaeng nakasuot ng pulang damit, at nagpakawala siya ng nakakadurog na sigaw. Pakiramdam niya ay nadudurog ang marami sa kanyang mga buto. Kotsa, kotsa, isang serye ng malulutong na tunog ang bumagsak sa tainga ng babaeng nakapula. Pakiramdam niya ay mamamatay na siya. Gayunpaman, kahit na siya ay nasa first grade spirit disaster lamang, ang kanyang pangangatawan ay ilang beses na mas malakas kaysa sa isang 9th grade true energy disaster. Ang hakbang na ito ay hindi sapat upang patayin siya. Hindi lang iyon, ngunit sinimulan pa niyang pilitin na buksan ang kamay na kumukuha ng dragon. Ang sanggit mo, mamatay ka. Mabilis na nahati si Yezuan sa dalawa at sabay na umatake. Thunderfire Sword Art, Thunderfire Combined Attack. Ang hakbang na ito ay maaaring ituring na pinakamalakas na pag-atake ni Yezuan. Bagamat hindi na niya magagamit ang Eye of Glory, mayroon pa rin siyang Perfect Sword Force. Whoosh! 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 Ang asul at pulang liwanag ng espada ay kumislap at nagsanib sa isa, tumama sa dibdib ng babaeng nakasuot ng pula. Boom! Sumabog ang dibdib ng babaeng nakasuot ng pula, at agad na napunit ang kanyang damit dahil sa shockwave. Itinutok ni Yezuan ang pag-ataking ito sa ulo ng babaeng nakasuot ng pula, ngunit pilit niyang binuksan ang kamay na kumukuha ng dragon at naiwasan ang nakamamatay na pag-ataking ito. Sa kabutihang palad, ang pag-atake na ito ay labis na nasugatan sa kanya, at ang kanyang lakas ay nabawasan ng hindi bababa sa 40%. Holy shit, hindi ka pa rin patay. Nagulat si Yezuan. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na nagkamali siya. Dapat ay ginamit niya ang Eye of Glory bago gamitin ang Dragon Capturing Hand. Kung pinatigas niya ang kanyang puso at pinalakas ang kanyang sigla para gamitin ang mata ng kaluwalhatian, ang kamay na nanghuhuli ng dragon ay nagawang durugan ng babaeng nakasuot ng pula hanggang sa mamatay.
Sa kasamaang palad, hindi niya ito gustong gawin dahil sobra niyang tinansya ang kapangyarihan ng banal na kakayahan at naisip na maaari niyang patayin ang babaeng nakapula ang damit sa isang welga. Sa kabutihang palad, ang babaeng nakasuot ng pula ay nasugatan ng gusto at malamang na 60% na lamang ang natitira sa kanyang lakas. Kaya naman nagkaroon pa rin siya ng lakas para lumaban. Dahil hindi ka papatay, lumaban tayo ng buong puso. Umuungol si Yezuan sa kanyang puso, at ang kanyang aura ay biglang tumaas. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nabulag dahil ang kanyang sigla ay naubos muli. Ang galit ng Beast King. Mata ng kaluwalhatian. Nahati sa dalawa ang golden-haired at golden-eyed na si Yezuan. Hawak niya at ng kanyang clone ang Skyquake Sword at ang Whitebone Sword. Bagamat ang Myriad Swords Return to Origin ay pinasabog sa kawalan ng babaeng nakasuot ng pula, ang Skyquake Sword ay isang Dharma Treasure. Hindi ito mamamatay. Sa makatuwid, sa sandaling ito ay sumabog sa kawalan, muli itong inilabas ni Yezuan. Mabangis na Ghost Twist Break. Thunderfire Sword Art, Thunderfire Combined Attack. Ginamit ni Yezuan ang chi na kagagaling lang niya para salakayin ng babaeng nakasuot ng pula ng buong lakas. Papatayin kita. Hindi inakala ng babaeng nakasuot ng pula na siya ay masusugatan, kaya napuno siya ng sama ng loob. Sa sandaling ito, nakalimutan pa niyang gayumahin si Yezuan at itinapat ang kanyang kuko kay Yezuan. Perfect Claw Force. Bagamat ang babaeng nakasuot ng pula ay nasugatan ng gusto at hindi makagalaw, hindi nabawasan ang lakas ng kanyang chi. Sa dalawang magkasunod na pag-atake ng kuko, natalo niya ang pag-atake ni Yezuan. Kahit na ang isang eksperto ng Spirit Disaster ay nasugatan ng husto, ang kanilang kapangyarihan sa pag-atake ay napakalakas pa rin. Young Master, palabasin mo ako. Ang boses ni Luoluo ay narinig sa kanyang isipan. Hindi, nasa 3rd grade True Chi Disaster ka lang. Agad na tumanggi si Yezuan. Ang 3rd grade True Chi Disaster ni Luoluo ay masyadong mahina kaysa sa babaeng nakasuot ng pula. Mapapatay siya kaagad kapag lumabas siya. Kasabay nito, nag-aalangan din si Yezuan kung dapat niyang gamitin ang natitirang 2 DevR points para madagdagan ang kanyang lakas. Siyempre, mayroon siyang isa pang pagpipilian, na tumalikod at tumakbo. Babalik siya bukas para patayin ang Valley Master ng Myriad Flower Valley. Gayunpaman, ang babaeng nakasuot ng pula ay nasugatan ng husto. Kung siya ay tumakas ngayon, sino ang nakakaalam kung ang babaeng nakasuot ng pula ay makakahanap ng lugar na mapagtatagwan at gumaling? Young Master, nakalimutan mo na ba ang aking gininto ang buhok sa buntot? Sa sandaling ito, biglang pinaalala ni Luoluo si Yezuan. Gintong buhok sa buntot. Ito ay may kaugnayan sa bloodline ni Luoluo. Minsang itinago ni Luoluo ang gininto ang buhok na buntot sa kanyang buntot upang takutin ang mga puting fox at demon fox guards. Nahulaan ni Yezuan na ang gininto ang buhok sa buntot na ito ay dapat na naiwan ng isang makapangyarihang eksperto ng Fox Charm Clan. Kung inalis niya ito ngayon, maaaring maging kapaki-pakinabang ito. Gayunpaman, ang gininto ang buhok sa buntot na ito ay magagamit lamang ni Luoluo. Kung inalis ito ni Yezuan, wala itong epekto. Sige, lumayo ka. Sa pag-iisip sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, gumawa si Yezuan ng desisyon. Sige. Kabanata 10:17. Natuklasan ng babaeng nakasuot ng pula si Luoluo, ngunit si Luoluo ay nasa 3rd grade lang ng True Energy Disaster. Kahit na tumayo siya roon at hayaang umatake si Luoluo, hindi siya magagawang saktan ni Luoluo. Ngunit sa sandaling ito, kinuha ni Luoluo ang tuft ng gintong balahibo ng buntot mula sa isang nakatagong sulok ng Universe Ring. Sa susunod na sandali, ang balahibo ni Luoluo ay naging ginto. Golden Fox, isang invisible pressure ang bumagsak muli sa babaeng nakasuot ng pula. Ano ito? Nakaramdam talaga ako ng takot. Nanlaki ang mata ng babaeng nakasuot ng pula. Bagamat hindi niya naiintindihan ang nangyayari, alam niyang tiyak na ito ang ginagawa ni Luoluo. Nililigawan mo si kamatayan. Namumula ang mga mata ng babaeng nakasuot ng pula nang siya ay naglunsad ng pag-atake kay Luoluo. Hindi mapigilan ni Yezuan ang kanyang pag-atake, ngunit may ibang paraan si Yezuan para protektahan si Luoluo. Bawiin mo. Si Luoluo ay muling itinago sa Universe Ring ni Yezuan bago lumitaw sa ibang lokasyon. Isang invisible pressure ang bumaba muli.
Ang pag-atake ng babaeng nakapula ang damit ay bumili ng oras para kay Yezuan. Kailangan lang niya ng pag-iisip para masupol si Luoluo, at ang pangunahing katawan at clone ni Yezuan ay hindi idol. Pinagpipigil ng mabangis na multo ang luha. Thunderfire Sword Art, Thunderfire Combined Attack. Napilitan namang ipagtanggol ang babaeng nakasuot ng pula habang umaalulong ang hangin. Bagamat nawala na ng paningin si Yezuan, sa kanyang eyes of perception, naramdaman niya na mas mahina ang pag-atake ng babaeng nakasuot ng pula. Hindi lang iyon, pati mga galaw niya ay nabawasan. Ang nagbagong si Luoluo ay may epekto sa pagpigil sa babaeng nakasuot ng pula. Ito ang deterrent effect ng isang high-rank na Fox race bloodline. Desidido na ang kinalabasan, mamatay. Ipinagpatuloy ni Yezuan ang kanyang pag-atake. Dahil sa dalawang kuko, napilitang maging passive state ang babaeng nakasuot ng pula. Gusto niyang patayin si Luoluo at kunin ang gintong balahibo ng buntot, ngunit hindi niya magawa ngayon. Kasabay nito, nararamdaman niya na ang kanyang lakas ay patuloy na humihina, at ito ay tiyak na nauugnay kay Luoluo. Damn it! Nagmura sa puso ang babaeng nakasuot ng pula. Ang isang eksperto sa spirit disaster ay talagang pinahirapan sa ganoong kalagayan. Ito ay sobrang nakakahiya. Gayunpaman, ito ang kanyang teritoryo at napapaligiran siya ng kanyang mga tao. Hanggat kaya niyang magtiis ng ilang sandali, ang tagumpay ay sa kanya. Palace Master, nandito kami para tulungan ka. Sa sandaling ito, 3 figure ang biglang lumipad mula sa abot tanaw. Dumating na ang 3 pang Guardian Elders ng 10,000 Flower Valley. Hindi maganda. Ang ekspresyon ni Yezuan ay lubhang nagbago. Ang 3 Guardian Elders ng Lan, Zhu, at Ju ay nasa ika-9 na antas ng True Energy Disaster. Bagamat hindi nila siya matatalo sa isang tunggalian, naitapon na niya ang lahat ng kanyang mga trumpeta at nasa dulo na ng kanyang lubad. Bukod dito, nandoon pa rin sa harap nila ang maligalig na 10,000 Flower Valleys Valley Master. Hanggat dumating ang 3 Guardian Elder, siya at si Luoluo ay tiyak na mamamatay. Gayunpaman, sa sandaling iyon, bigla siyang may naisip. Ngayon lang, na-overdraw niya ang kanyang life force para gamitin ang Eye of Glory, dahilan para mabulag ang kanyang pangunahing katawan at avatar. Sa kanyang pagkabulag, hindi niya magagamit ang Eyes of the Void. Kaya naman, hindi siya makakaalis ngayon. F***6. Nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Nakalimutan na niya talaga ang tungkol sa bagay na ito. Ito ay masama. Moherf***Sacker, mag-away tayo. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, gumawa si Yezuan ng isa pang desisyon. Divine Ability, Dragon Capturing Hand. Muli niyang ginamit ang Divine Ability na Dragon Capturing Hand. Ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay agad na sinipsip ng tuyo. Hindi lang iyon, na-overdraw din niya ang malaking halaga ng kanyang life force. Isang malaking gininto ang kamay ang muling lumitaw, na sumakal sa babaeng nakasuot ng pula na may pag-asa sa kanyang mukha. Noong nakaraang pagkakataon, pilit na nilabanan ng babaeng nakasuot ng pula ang kamay na kumukuha ng dragon. Sa pagkakataong ito, ang gininto ang kamay na kumukuha ng dragon ay mas malakas. Agad na naduraj ang lahat ng buto sa katawan niya. Ang kanyang buong katawan ay baluktot na hindi na makilala, tulad ng isang baluktot na Tyrantas. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang katawan. Ito ay isang kalunos-lunos na tanawin. Ang Valley Master ng 10,000 Flower Valley ay patay na. Kotcha, kotcha, kotcha. Nang ang mga malulutong na tunog na ito ay pumasok sa mga tainga ni Yezuan, sumanib siya sa kanyang avatar at naging isang bahid ng liwanag na tumama. Hindi na naramdaman ni Yezuan ang aura ng Valley Master of 10,000 Flower Valley. Malinaw na bumagsak ang huli, kaya mabilis niyang hinubad ang Valley Master's Universe Ring. Ding! Nakalusot ang host. Ang kasalukuyang level ay nasa ika-7 antas ng True Energy Disaster. Ang kanyang kaharian ay muling dumami. Bagamat bulag pa si Yezuan, nakalusot na siya sa sandaling ito. Kahit na muling nabuhay si Elder May at nagtipon ng 4 na Guardian Elder, hindi na siya matatakot. Imposible. Patay na ang Valley Master. Guru, hindi. Patayin. Patayin siya at ipaghiganti ang Valley Master. Nang makita ng 3 Guardian Elder ang bangkay ng babaeng nakasuot ng pulang damit, labis silang nasaktan.
Pinalakas nila ang kanilang kalungkutan at galit at direktang naglunsad ng pag-atake kay Yezuan. Sa kasamaang palad, ang kasalukuyang lakas ni Yezuan ay higit pa sa kanila. Bagamat naubos na niya ang lahat ng kanyang trump card, ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang tapusin ang tatlo sa kanila. Mabangis na Ghost Break, Thunderfire Sword Technique, Thunderfire Combined Attack. Muling nag-clone si Yezuan at agad na nag-counter attack. Matapos masira, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Sa isang palitan lang, si Elder Zhu ay tinamaan ng Thunderfire Combined Attack at naging uling. Patay. Kasabay nito, ang daan-daang multo ay sumugod sa dalawa pang tao sa galit na galit. Thunderfire Sword Technique, Thunderfire Combined Attack. Muling umatake si Yezuan. Wala pang isang segundo, sunod-sunod ding nahulog ang natitirang dalawang tao. Ang apat na Guardian Elder ay pinatay ni Yezuan lamang. Para naman sa 10,000 bulaklak na mga alagad at ordinaryong Elder, hindi nila maiwasang malunok ang kanilang laway. Hindi lang namatay ang apat na Guardian Elder, pati ang Spirit Disaster Valley Master ng 10,000 Flower Valley ay namatay. Kung maningil sila ng pasulong, magiging pareho ang kalalabasan. Tumakbo. Sa sandaling iyon, nagkalat ang grupo ng mga babaeng disipulo at elder. Sa isang kisap mata, si Yezuan at Luo-Luo na lang ang natitira. Sa sandaling iyon, kinansela rin ni Luo-Luo ang kanyang pagbabago. Young Master, naging napakalakas mo. Lumapit si Luo-Luo kay Yezuan at bumantong hininga. Ngunit sa sandaling iyon, biglang bumaliktad ang aura ni Yezuan at nagluwa siya ng isang bibig ng dugo. Ding! Wala pang 5 taon ang lifespan ng host. Matapos ipakita ni Yezuan ang kanyang kapangyarihan, bigla siyang binigyan ng sistema ng suntok. Ano? Naghinala si Yezuan na mali ang kanyang narinig. Lifespan, wala pang 5 taon. Dati, ilang beses niyang na-overdraw ang kanyang life force para mapunan ang kanyang kapangyarihan sa mata. Sa pagkakataong ito, 2 beses na niyang nagamit ang Dragon Catcher Hands ng 2 beses ng sunod-sunod. Kaya ang puwersa ng buhay na na-overdraw niya ay higit sa 10 beses na higit pa kaysa dati. Hindi inasahan ni Yezuan na ang Dragon Catcher Hands ay hihigit sa napakaraming puwersa ng buhay. Nasa katawan niya ang bloodline ng Divine Tree of Life. Nang walang anumang nakatagong pinsala sa kanyang katawan, maaari siyang mabuhay ng hindi bababa sa 150 taon. Gayunpaman, siya ay 25 taong gulang lamang at wala pang 5 taon ang natitira. Matapos marinig ang balitang ito, tuluyan na siyang natigilan. Nangangahulugan ito na hindi man lang niya maipagdiwang ang kanyang ika-30 kaarawan. F***, kailangan kong maghanap ng katulad ng longevity pill sa hinaharap. Napakapait ng pakiramdam ni Yezuan. Sinulyapan niya ang kanyang status panel at nalaman na 4.5 taon na lang ang natitira para mabuhay. Sa kabutihang palad, maraming mga kayamanan na maaaring tumaas ang kanyang buhay. Mayroon pa siyang mahigit 4 na taon para hanapin sila. Young Master, anong problema? Kabanata 10:18. Wala lang, chini-check ko lang yung Chen Kun Ring. Para hindi mag-alala si Luo-Luo, muling nagsinungaling si Yezuan. Pagkatapos, sinimulan niyang suriin ang Chen Kun Ring ng babaeng nakapula. Di nagtagal, nakakita siya ng isang aklat na tinatawag na Heart Sutra of Charm. Ding! Matagumpay na nakupya ang Heart Sutra of Charm. Luo-Luo, tingnan mo ito. Inilabas ni Yezuan ang Heart Sutra of Charm at ipinasa ito sa kanya. Nakasulat ito sa wika ng Fox Clan, gulat na sabi ni Luo-Luo. Huwag mo munang tingnan. Humanap muna tayo ng tahimik na lugar. Isinara ni Yezuan ang Heart Sutra of Charm. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi masyadong ligtas dito pagkatapos ng isang malaking kaguluhan. Pagkatapos magpahinga ng ilang sandali, ang lakas ng mata ni Yezuan ay nakabawi. Pagkatapos, sinira nila ang kawalan at lumipad patungong Kanglang City. Nakakita sila ng liblib na lugar malapit sa Kanglang City. Nagsimulang maunawaan ni Luo-Luo ang Heart Sutra of Charm habang sinimulang suriin ni Yezuan ang iba pang mga bagay. Pagkatapos nito, mas binigyang pansin ni Yezuan si Wei Zhenchen. Bagamat makapangyarihan ang Secretary ng Innumerable Swords, hindi mataas ang level ni Wei Zhenchen. Sa makatuwid, siya ay matatalo sa bawat oras, pag-aaksaya ng isa sa kanyang mga trump card.
Sa makatuwid, nagpasya si Yezuan na i-upgrade ang antas ni Wei Zhenchen sa isang rank 3 Supreme Spiritual Treasure. Nagkataon, maraming ore sa 5 Chen Kunling na nakuha niya. Kaya naman, nakinabang si Wei Zhenchen sa kanila. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. 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 4 na magkasunod na notification ang tumunog. Na-upgrade si Wei Zhenchen sa rank 2 Supreme Spiritual Treasure, nakatumbas ng rank 9 True Energy Disaster. Ngayon, kahit na may nakakaunawa sa perfect level sword force, hindi nila magagawang saktan si Wei Zhenchen. Pagkatapos, sinimulan ni Yezuan na ibuod ang karanasan ng labanang ito. Sa labanang ito ng buhay at kamatayan, nakipaglaban siya sa isang kapanapanabik na labanan. Kung hindi siya nagkamali noon at hindi handang gamitin ang Eye of Glory kasama ang Dragon Catching Hand, hindi siya mapupunta sa ganoong sitwasyon. Buti na lang at siya ang nakaligtas hanggang sa huli. Masyadong mababa ang level ko at wala akong sapat na true energy. Kaya lang, ma-overdraw ko lang ang sigla ko para magamit ang Dragon Catching Hand. Ngayong wala pang 5 taon ang natitira sa aking buhay, hindi ko na magagamit ang Dragon Capturing Hands. Kung hindi, agad akong mahihigop ng tuyo. Hindi napigilan ni Yezuan na lumunok. Ang 2 gamit ng Dragon Capturing Hands na ngayon lang ay nag-drain sa kanya ng kanyang sigla. Hindi naapektuhan ng Gemini bloodline, maging ang kanyang pangalawang doppelganger, na malayo sa Eastern Continent, ay wala pang 5 taon na natitira sa buhay. Kung gagamitin niya muli ang Dragon Capturing Hand, hindi mahalaga kung ito ang kanyang pangunahing katawan o ang kanyang 2 clone, lahat sila ay agad na mamamatay. Kaya, ang kamay na nanguhuli ng dragon ay kailangang isara, at gagamitin niya itong muli kapag tumaas ang kanyang antas ng paglilinang at habang buhay. Sa kasamaang palad, may mga bagay na maaaring tumaas ang buhay ng isang tao, ngunit hindi niya ito kayang bilhin ngayon, kaya sa labas na lang niya ito hinanap. Isa sa mga pangangailangan para sa pag-activate ng Eye of Eternity ay ang Fountain of Youth. Hindi lamang ito magagamit para i-activate ang Eye of Eternity, maaari din itong tumaas ng buhay ng isang tao. Nagsimulang magplano si Yezuan sa kanyang isipan. Sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba at tumingin kay Luoluo. Natuklasan niya na si Luoluo ay muling pumasok sa kakaibang estadong iyon. Nagsimulang magtipon ang langit at lupa na si Yuan Shi. Nang makita ito, nang inig ang puso ni Yezuan. Gaya ng inaasahan, ang Heart Sutra of Charm ay epektibo kay Luoluo. Muling mag-mutate si Luoluo. Good, hindi ako natalo this time. Nang makita si Luoluo sa ganitong estado, nadama ni Yezuan na sulit ang pagsasakripisyo ng malaking halaga ng kanyang buhay sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, ang lakas ni Luoluo ay nagsimulang tumaas ng mabilis, tulad ng siya ay sumanib sa Charm Fusion Crystal. Kasabay nito, ang buhok sa kanyang katawan ay unti-unting naging ginto. Ika-4 na baitang True Energy Disaster. Ika-5 baitang True Energy Disaster. Ika-6 na baitang True Energy Disaster. 7th Grade True Energy Disaster. Wala pang 10 minuto, sumugod na si Luoluo sa 7th Grade True Energy Disaster, at dumarami pa rin ito. 8th Grade True Energy Disaster. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Nalampasan na nito ang kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang. Tumataas pa rin ang antas ng cultivation ni Luoluo, ngunit hindi siya nakalusot sa 9th Grade True Energy Disaster. Gayunpaman, sapat na ito para mabigla si Yezuan. Mula sa 3rd Grade True Energy Disaster, nakalusot siya sa 8th Grade True Energy Disaster, isang kaharian na mas mataas sa kanya. Mga buntot. Sa oras na ito, biglang napansin ni Yezuan na ang mga buntot ni Luoluo ay biglang nahati sa 3. 6 na buntot. Mula sa 1 buntot hanggang 3 buntot, at mula sa 3 buntot hanggang 6 na buntot. Sa susunod, magiging 9 na buntot. Panipi, biglang naisip ni Yezuan ang isang nilalang. Ang 9-tailed Demon Fox. Ang 9-tailed Demon Fox ay nagmula sa sinaunang China, at kalaunan ay kumalat ito sa ibang mga lugar. Ayon sa alamat, si Sudaji ng Shang Dynasty ay isang 9-tailed Demon Fox. Si Haring Zhou ay ginayuma sa kanya at naging masama, gumagawa ng sunod-sunod na malupit na mga bagay.
Habang nag-iisip si Yezuan, biglang nagbigay ng isa pang notification ang system. Ding! Nag-mutate ang Beast God bloodline. Na-upgrade na ang lahat ng advancement path. Gaya ng inaasahan. Gaya ng inaasahan ni Yezuan, ang Beast God bloodline ay muling nag-mutate. Ito ay isang masayang okasyon. Ang lahat ng mga landas sa pagsulong ay na-upgrade. Ngayon, ang lakas ni Yezuan ay tumaas ng 10%, at ang kanyang bilis ng paggalaw ay tumaas ng 70%. Bilang karagdagan, ang bilis ng paglaki ng kanyang katawan, lahat ng kanyang mga katangian, at pagpapalawak ng katawan ay tumaas lahat. Bilang karagdagan, nariyan din ang Beast King's Deterrence na nagpapataas ng pinsalang idinulot sa mga hayop, ang mga benepisyo ng paglamon sa mga bangkay ng mga hayop, at ang Beast King's Rampage. Ang Beast God Bloodline ang may pinakamaraming advancement path sa lahat ng bloodline. Ang mga benepisyo ng iisang mutation ay nagpangiti kay Yezuan mula tenga hanggang tenga. Haha, kahit 4 na taon na lang ang natitira sa buhay ko, sulit naman. Tumawa si Yezuan sa kanyang puso. Sa oras na ito, sa wakas ay nagising si Luo-Luo. Binuksan niya ang kanyang matingkad na mga mata at komportableng naginat. Tumaas din sa langit ang 6 na mabalahibong buntot niya. Kung ikukumpara sa dati, mayroon siyang pahiwatig ng kagandahan, na nagpakinang sa mga mata ni Yezuan. Young Master, mahinang tawag ni Luo-Luo. Paano na? Agad na tanong ni Yezuan. Nagising ko na rin ang mga minana. Kung alaala, alam ko kung ano ang ninuno ko. Tumayo si Luo-Luo mula sa lupa at sinulyapan ang kanyang 6 na buntot. Ang aking ninuno ay tinatawag na Heaven Loathing Fox, ngunit ang alam ko lang ang pangalan. Heaven Loathing Fox. Matapos marinig ang pangalang ito, bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan. Naisip niya na ito ay isang dominanteng pangalan tulad ng Nine-Tailed Demon Fox. Ang Heaven Loathing Fox ay kinasusuklaman ng mga langit. Mas tumpak, ito ay kinainggitan ng mga langit. Nagsimulang magpaliwanag si Luo-Luo. Dahil ito ay masyadong makapangyarihan, ang mundo ay nagbigay ng ganitong pangalan. Nainggit sa langit, namula ang mukha ni Yezuan. Masyadong exaggerated ang pangalang ito. Hehe, pagkatapos ng mutation na ito, hindi ko na kailangan pang mag-cultivate. Patuloy na sisipsipin ng katawan ko si Yuan Chi ng Heaven and Earth, at napakataas ng conversion rate. Siyempre, kung pinuhin ko ang mga kayamanan ng langit at lupa, ang bilis ng cultivation ko ay magiging mas mabilis. Biglang ngumiti si Luo-Luo ng pilyo. Ano? Nang marinig ito, sa wakas ay naramdaman ni Yezuan na may mali. Natapos na ni Luo-Luo ang kanyang mutation, ngunit ang Yuan Chi ng Heaven and Earth ay dumadaloy pa rin sa kanyang katawan. Kabanata 10:19. What the F*** Self-cultivation. Nagulat si Yezuan. Ito ay isang vacuum cleaner. Hindi, ito ay isang Yuan Chi harvesting machine. Higit pa rito, umiral ito ng 24 na oras sa isang araw. Mula ngayon, hindi na kailangang mag-cultivate si Luo-Luo dahil maglilinang siya ng 24 na oras sa isang araw. Ito ay malinaw na isang cheat, isang 24 na oras na hack machine. Heavenly Loathing Fox, Heavenly Loathing Fox. Siya ay napakalakas na kahit ang langit ay naiinggit sa kanya. Kaya naman nakuha niya ang pangalang ito. Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway. Nabigla na siya sa kakayahan ni Luo-Luo. Kaya lang malakas na ang pangangatawan niya. Not to mention the skills she had after gisingin her minana memories. Ang kasalukuyang Luo-Luo ay maaaring mas malakas pa sa kanya. Ano ang Charm Heart Sutra? Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Yezuan. Iisa lang ang ninuno ng Fox Clan ko. Gayunpaman, habang nagpatuloy kami sa pagpaparami, maraming sangay ang lumitaw. Hanggat ang isa ay mula sa Fox Clan, ang kanilang katawan ay naglalaman ng hindi mabilang na mga linya ng dugo ng Fox Clan. Ang Charm Heart Sutra na ito ay maaaring magpapataas ng density ng bloodline. Sa madaling salita, maaari nitong pasiglahin ang bloodline, paliwanag ni Luo-Luo. Ang bawat miyembro ng Fox Charm Clan ay may hindi mabilang na mga bloodline ng Fox Clan sa kanilang mga katawan. Matapos marinig ito, hindi na ito inisip ni Yezuan. Normal na magkaroon ng maraming bloodline. Pagkatapos ng lahat, ang Giant Dragons at Heavenly Dragons ay mayroon ding maraming sangay. Sa kabuuan, malaki ang natamo ni Luo-Luo sa pagkakataong ito.
Sa ngayon, nasa 7th grade true energy disaster ako. Kung gagamitin ko ang trump card ko, makakalaban ko ang first grade spirit disaster. Kung tungkol sa lakas ni Luoluo, hindi ko alam. Natatakot ako na hindi siya mas mahina kaysa sa akin. Sapat na para magtungo tayo sa Land of the Dead. Panipi, napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Young Master, pwede na ba tayong pumunta sa Land of the Dead? Tanong ni Luoluo, dapat kaya natin? Tumango si Yezuan at sumagot. Bagamat hindi pa naabot ng dalawa sa kanila ang spirit disaster, sapat na ang kanilang lakas upang labanan ang mga eksperto ng spirit disaster. Bagamat may panganib pa rin sa Land of the Dead, hindi nila gaanong mapataas ang kanilang lakas sa lugar na ito. Sa makatuwid, maaari lamang nilang piliin na pumasok sa Land of the Dead. Agad silang umalis at nagtungo sa Land of the Dead. Ang Land of the Dead ay isang madilim na lugar. Mas magulo pa ito kaysa sa Ghost Tomb. Tinansya ni Yezuan na sa kanilang kasalukuyang bilis, kakailanganin nila ng hindi bababa sa 5 araw upang makarating doon. Gayunpaman, ito ay hindi maiiwasan. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay walang void locator ng Land of the Dead. Sa makatuwid, ipinadala pa rin niya ang kanyang doppelganger upang manghuli ng ilang Supreme Saint Beast at kumuha ng ilang mga table tasks upang madagdagan ang kanyang lakas. Sa loob ng 5 araw na ito, ang tunay na katawan ni Yezuan ay walang anumang problema. Gayunpaman, sa kasalukuyang pangangatawan ni Luoluo, naabsorb niya ang 5 araw ng Yuan Qi. Hindi magtatagal bago siya nakapasok sa ika-9 na antas ng quintessential energy disaster. Ang babaeng iyon na si Luoluo ay baliw na hinihigop ang langit at lupa na si Yuan Qi. Ang bilis ng kanyang paglilinang ay magiging mas mabilis sa isang mataas na antas ng lugar. Hindi ako maiiwan, napaisip si Yezuan habang siya ay tumuntong sa Land of the Dead. Ang Land of the Dead ay sa panimula ay naiiba sa ibang mga lugar. Makulimlim ang langit, at ang lupa ay madilim at tigang. Walang nakakaalam kung ang isang puting buto na braso ay aabot at hahawakan ang kanyang binti habang siya ay naglalakad sa lupa. Mayroong 2 pangunahing paksayon sa Land of the Dead. Ang isa ay ang Sect of the God of Ghosts, at ang isa ay ang Corpse King Palace. Tulad ng iminumungkahi ng pangalan, ang isa ay isang ghost tamer habang ang isa ay isang zombie tamer. Sa sandaling ito, pumasok si Yezuan sa teritoryo ng Sect of the God of Ghosts. Ang bangkay ay nagtatago sa isang lugar sa Land of the Dead. Ngayong nandito na ako, hindi ko alam kung paano siya mahahanap. Nag-isip si Yezuan, dahil walang mga pahiwatig, maaari lamang siyang magtanong sa isang tao. Siyempre, may isa pa siyang paraan, na gumala-gala. Ito ay dahil hindi pa natanggal ang corpse ghost mark sa kanyang katawan. Maaari niyang gamitin ang kanyang sarili bilang pain para akitin ang corpse man. Luoluo, tara na. Sigaw ni Yezuan at nagsimulang gumala. Dahil kara-rating lang niya, wala siyang mapa ng Land of the Dead. Sa makatuwid, ang pinakagusto niyang makita ngayon ay ang mga tao. Sa wakas, 1 oras matapos pumasok si Yezuan sa Land of the Dead, sa wakas ay nakaramdam siya ng aura. Ito ay isang binata sa ika-8 antas ng quintessential energy disaster. Sa likod niya ay 2 bangkay na bakal, na nasa ika-8 antas din ng quintessential energy disaster. Ang Corpse Tamer Branch. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at agad na sumugod kasama si Luoluo. Sino nandyan? Binata ang binata na nangunguna sa 2 bangkay na bakal. Nang maramdaman niya ang aura ni Yezuan at Luoluo, agad siyang tumalikod at sumigaw. Ngunit sa susunod na sandali, na-control siya ng Eye of Control ni Yezuan. Ibigay mo sa akin ang universe ring mo. Direktang sabi ni Yezuan sa binata. Ang ika-8 antas ng quintessential energy disaster ay isang antas lamang na mas mataas kaysa sa kanya. Kahit na ito ang ika-9 na antas ng quintessential energy disaster, si Yezuan ay magkakaroon lamang ng kapalaran na makontrol. Siyempre, kung ito ay isang eksperto ng spirit disaster, hindi magiging madali ang kontrol sa kanila. Ito ay dahil dinagdagan ng spirit disaster ang lahat ng aspeto. Maliban sa pangangatawan at true chi, mayroon ding spiritual energy. Hinubad ng binata ang universe ring sa kanyang kamay at inihagis kay Yezuan. Kinuha ng huli ang universe ring at mabilis itong tiningnan. Walang gaanong bagay sa loob,
kaya medyo napataas lang niya ang kanyang cultivation. Gayunpaman, mayroong isang mapa ng Land of the Dead sa loob. Ako ay kasalukuyang nasa teritoryo ng 100 Ghost Sect. May isang eksperto sa ikatlong antas ng Spirit Disaster sa 100 Ghost Sect. Bumulong si Yezuan habang casual niyang kinokopya ang mapa sa kanyang universe ring. Young Master, dahil lahat sila ay mga demonic Dao forces, bakit hindi na lang natin patayin ang daan? Sabi ni Luoluo na parang gusto niyang makitang magulo ang mundo. Third level of Spirit Disaster. Hindi pa rin tayo match para sa kanila, di ba? Kumunot ang noo ni Yezuan. Nako, feeling ko napakalakas ko ngayon. Hindi ba natin malalaman kapag sinubukan natin? Ngumisi si Luoluo. Tingnan muna natin. Hindi agad nakapagdesisyon si Yezuan. Ang binatang ito ay mula sa isa sa mga puwersa sa ilalim ng Corpse King Palace. Pumasok siya sa teritoryo ng God of Ghost Sect para magsanay, kaya may ilang Ghost Fetus sa kanyang universe ring. Ang Ghost Fetus ay isang bagay na pinumula sa mga espiritu ng multo, ngunit maaari itong magamit upang palakasin ang mga espiritu ng multo. Gayunpaman, para sa Corpse Ghost Daoist, ang Ghost Fetus ay maaaring itanim sa katawan ng isang buhay na tao. Ito ay isang bagay na hindi alam ng God of Ghost Sect at Corpse King Palace kung paano gawin. Bagamat alam ni Yezuan kung paano pinuhin ang Ghost Fetus, hindi niya alam kung paano ito gagawin. Gayunpaman, hindi ito mahalaga dahil hindi kailanman naisip ni Yezuan na gawing multo ang isang tao. Higit pa rito, nakuha rin ni Yezuan ang paraan ng pagkontrol sa mga bangkay at multo mula sa binatang ito. Malaki ang awayan ng dalawang paksayon sa Land of the Dead. Kung may magkokontrol sa mga bangkay sa teritoryo ng God of Ghost Sect, tiyak na aatake sila. Ito ay pareho para sa pagkontrol ng mga multo sa teritoryo ng Corpse King Palace. Napakatapang ng binata na ito. Hindi niya talaga itinatago ang dalawang bangkay sa kanyang universe ring habang naglalakad sa teritoryo ng God of Ghost Sect. Talagang nililigawan niya si kamatayan. Luoluo, gusto mo bang matutunan kung paano kontrolin ang mga bangkay? Biglang lumingon si Yezuan at nagtanong. Hindi, nakakahiya. Sinulyapan ni Luoluo ang dalawang bangkay at mabilis na umiling. Ang dalawang bangkay ay kalahating hubad, at ang ningning sa kanilang mga katawan ay parang metal. Matagal na silang namatay at ginawang mga bangkay. Kabanata 10:20. Bagamat hindi masamang gawing bakal ang mga bangkay ng mga patay na tao, mas makapangyarihan ito kaysa sa mga bangkay na bakal kung ito ay dinalisay mula sa laman ng isang buhay na tao. Pagkatapos ng lahat, ang mga bangkay ng multo ay maaari pa ring gumamit ng true energy. Ang mga bakal na bangkay na ito ay walang masyadong true energy na natitira sa kanila. Lumipad lang sila at hindi marunong gumamit ng martial arts. Kadalasan ay gumagamit sila ng malupit na puwersa sa pakikipaglaban, kaya matatawag din silang mga bangkay ng labanan. Sa kabuuan, ang mga bangkay ng multo na pinadalisay ng Corpse Daoist ay isang antas na mas mataas kaysa sa mga bangkay ng labanan ng Corpse King Palace. Hindi ko kailangang kontrolin ang mga bangkay sa labanan para lumaban. Umiling si Yezuan at agad na iniligpit ang dalawang bangkay na bakal. Tungkol naman sa kabataan, siya ay direktang pinatay sa pamamagitan ng kanyang espada. Ngayong nasa atin na ang mapa, tayo na. Aalis na sina Yezuan at Luoluo, biglang tumunog ang system notification. Ding! Na-trigger na ang Corpse Daoist imprint. Pagkatapos ng mahabang panahon, ang Corpse Daoist imprint ay talagang lumitaw muli. Matapos marinig ang abiso na ito, ang katawan ni Yezuan ay nanginig ng husto. Naalala niya na ang huling pagkakataon na ang Corpse Daoist imprint ay nasa labas ng Kanglang City, na iyon din ang panahon kung saan kinokontrol niya si Yuan Wuxen. Pagkatapos ng panahong iyon, dapat ay nabura na niya ang Corpse Daoist imprint, ngunit hindi niya ginawa. Ngayon, ito ay sa wakas ay na-trigger muli. Gayunpaman, hindi pinabayaan ni Yezuan ang kanyang pagbabantay, dahil nasa ilalim ng kanyang mga paa ang lupain ng mga patay. Maya-maya, may pumasok na aura sa range ng kanyang sentido. Ika-9 na antas ng True Energy Disaster. Nagtaas ng kilay si Yezuan, ngunit gumaan ang loob niya. Sa kanyang kasalukuyang kaharian, hindi naging problema para sa kanya na pumatay ng isang 9th level True Energy Disaster Ghost Corpse sa isang iglap. Ang 9th level True Energy Disaster Ghost Corpse na ito ay isang lalaki.
Nang walang sinasabi, direktang inatake niya si Yezuan. 9th level True Energy Disaster pa lang. Thunder Sword. Mabilis na naglasla si Yezuan ng Sword Ray. Ang sinag ng espada na ito ay tumagos sa hangin at tumama sa harap ng bangkay ng aswang sa isang kisap mata. Bang! Ang bangkay ng multo na ito ay 2 antas na mas mataas kaysa kay Yezuan at naunawaan niya ang perpektong puwersa ng espada, ngunit hindi nito nakaharang ang espadang ito at direktang pinalipad. Ang lakas ng bangkay ng aswang na True Energy Disaster na 9th level ay talagang pambihira. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Malubhang nasugatan ang lalaking ghoul at lumipad pa atros, ngunit mabilis na tumibok ang ghost fetus sa kanyang katawan, at pagkatapos ay pinagaling ang kanyang mga sugat. Hindi ako naniniwala na hindi kita mapapatay sa isang hampas. Napasigaw si Yezuan at biglang tinawag ang kanyang doppelganger. Thunderfire Sword Technique, Thunderfire Combined Attack. Ang asul at pula na mga ilaw ng espada ay nagsalubong, at ang kanilang kapangyarihan ay dumami. Sa pagkakataong ito, hindi napigilan ng bangkay ng aswang ang pag-atake. Agad itong tinamaan at sinunog sa uling. Ngunit ang ikinagulat ni Yezuan ay ang ghost fetus sa kanyang katawan ay nagsimulang tumibok muli. Grabe talaga ang life force mo. Mukhang hindi kita mapapatay ng hindi pinugutan ng ulo. Sinamantala ang pagkakataong ito, ang orihinal na katawan ni Yezuan at ang kanyang doppelganger ay sabay na umatake, agad na pinutol ang ulo ng ghost corpse. Patay na ang ika-9 na antas ng True Energy Disaster Ghost Corpse. Gayunpaman, pagkatapos na mamatay ang maltong bangkay na ito, isang puting gas ang lumutang palabas sa katawan nito at namuo at naging puting bungo. Sok, sok, sok. Anak, sa wakas nandito ka na. Narito para patayin ka. Walang pakialam na sagot ni Yezuan. Huwag masyadong mataas ang tingin sa iyong sarili. Itong ika-9 na antas na True Energy Disaster Ghost Corpse ay hindi nararapat na banggitin sa aking mga mata. Bata, dahil narito ka, pagkatapos ay magdurusa ka sa aking walang katapusang pagtugis. Talagang gagawin kitang bangkay ng multo. Nang matapos magsalita ang puting bungo ay bigla itong nawala. Ngayon, alam ng corpse man na dumating si Yezuan sa Land of the Dead. Sok! Si Yezuan ay labis na hinamak. Sa sumunod na sandali, binura niya ang marka ng bangkay sa kanyang katawan. Kahit na gusto niyang mahanap ang kinaroroonan ng corpse man, mas mataas ang kaharian ng huli kaysa sa kanya. Kung patuloy niyang pinanatili ang marka, malalagay siya sa problema kung makatagpo siya ng isang makapangyarihang bangkay ng multo. Hindi sila pwedeng magtagal dito. Kinailangan nilang umalis sa lalong madaling panahon. Ngunit nang kukunin na ni Yezuan ang interspatial ring ng ghost corpse na ito, bigla siyang nakaramdam ng maraming aura. Dumiretso sa kanya ang mga aura na ito. Hindi niya alam kung papatayin siya ng mga ito at nakawin ang kanyang mga kayamanan. Nagmamadaling iniligpit ni Yezuan ang interspatial ring, pagkatapos ay tiningnan sila ng tahimik. Napakabilis, 6 na tao ang pumasok sa kanyang paningin. Ang 6 na taong ito ay pawang mga kabataan. Matapos silang magpakita, tiningnan nila ang bangkay ng multo na nakasuot ng bakal na maskara sa lupa, at puno ng pagkabigla ang kanilang mga mukha. Ang bangkay ng multo sa ika-9 na antas ng True Energy Disaster ay hindi mas mahina kaysa sinuman sa kanila. Gayunpaman, sina Yezuan at Luo-Luo, isa sa ika-7 antas ng True Energy Disaster at ang isa pa sa ika-8 antas ng True Energy Disaster, ay talagang nagawang patayin ito. Gayunpaman, nagulat sila sa isang bagay. Kilala mo ba ang bangkay? Tanong ng nangungunang binata. Hindi. Tumigil sandali si Yezuan, pagkatapos ay umiling. Basura, sa tingin mo ba bulag tayo? Nililigawan mo si kamatayan. Isang binata na nakaitim na nakadamit ang lumabas, handang bigyan ng ilang sampal si Yezuan. Ngayon lang, malinaw na narinig nila ang usapan ng corpseman at Yezuan, pero ayaw pa ring aminin ni Yezuan. Teka, bigla siyang pinigilan ng nangungunang binata, saka nagtanong, dahil hindi mo siya kilala, bakit ginamit ng corpseman ang white bone sound transmission para kausapin ka? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Hindi malay na sabi ni Yezuan. Dahil ayaw mong sabihin, kalimutan mo na. Dahil gusto kang saluhin ng bangkay, tiyak na may nakapukaw sa kanyang paningin. Nang matapos magsalita ang nangungunang binata, lumingon siya sa binata na nakaitim na damit at sa isa pang binata,
sinabing, puntahan ninyo silang dalawa at pabalaykan sila sa sekta para tanungin ng mga matatanda. Oo, sumagot naman ang binata na nakaitim na damit at ang isa pang binata, sa kaagad na lumundag. Bagamat hindi mataas ang kaharian ni Yezuan at Luo-Luo, ang kakayahang pumatay ng ikasyam na antas ng True Energy Disaster Ghost Corps ay nangangahulugan na hindi sila mahina. Kaya naman, ang binata na nakaitim na damit at ang isa pang binata ay naglabas ng 10,000 ghost banner at bahagyang iwinagayway ang mga ito. Sa sumunod na sandali, dalawang espiritong multo ang lumitaw sa tabi nila. Ang bangkay ay parang daga na tumatawid sa kalye sa Land of the Dead. No wonder hindi siya naglakas loob na ibunyag ang kanyang kinaroroonan. Sa wakas ay naunawaan ni Yezuan kung bakit hindi naglakas loob ang corpsman na ihayag ang kanyang lokasyon. Siya ay malamang na tinutugis ng Corpse King Palace at ng Sect of the God of Ghosts. Pagkatapos ng lahat, ang mga bangkay ng multo ng corpsman ay mas malakas kaysa sa mga espiritu ng multo at mga bangkay ng labanan. Kung siya ay bumangon, ang Land of the Dead ay mahahati sa tatlong bahagi, o kahit na pinag-isa. Nakaharap sa dalawang binata at sa mga ghost spirit sa tabi nila na nasa ikasyam na antas ng True Energy Disasters, kumislap ang mga mata ni Yezuan, at muli niyang tinawag ang kanyang doppelganger. Kung ang anim na taong ito ay bawat isa ay may ikasyam na antas ng True Energy Disaster Ghost Spirit, magkakaroon sila ng lakas ng labanan ng 12 antas ng True Energy Disasters. Ayaw ni Yezuan na mag-aksaya ng oras, kaya kailangan niyang tapusin ito ng mabilis. Gayunpaman, hindi niya kailangang gamitin ang kanyang mga trump card para harapin ang mga taong ito na True Energy Disasters. Thunderfire Sword Technique, Thunderfire Combined Attack. Sabay na umatake ang orihinal na katawan ni Yezuan at doppelganger. Dalawang gininto ang sinag ng espada ang tumama, nagtagpo at sumalakay sa binata na nakaitim na damit. Napakalakas ng pag-atake. Nagulat ang binata na nakaitim na damit, ngunit sa sumunod na sandali, napagtanto niyang nagbago na ang ilusyon sa paligid.